ay pinarangalan bilang Best AM Radio Station ng UPLB Gandingan 2016. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa DZXL 558. Ang inyong pagtitiwala ay aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo publiko ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. DZXL 558 Best AM Radio Station sa 10th Scott Iscas Multimedia Awards Gandingan 2016. DZXL Best AM Radio Station. Maraming salamat po. DZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program, Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program at 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon! Radyo mo sa nutrisyon! Mga usapin ukol sa pangkalatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host at 2016 Best AM Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Yay! Congratulations! Talaga. Congratulations, ma'am. Officially na, no? Officially na. Pwede na nating sabihin. Pwede na nating ipagmalaki sa ating mga kanutrisyon. Yes. Opo. Maraming salamat sa lahat ng mga suki. Sa ating mga kanutrisyon. Sa mga sumusuporta po sa programa. Dahil may awards na naman tayo. Best AM Radio Station, Best AM Radio Program at Best AM Radio Program Host ang ating ninang sa nutrisyon. Mga kasama sa kakatanghal lamang na 10th Gandingan Award for 2016. Ayun. So maraming salamat sa UPLB. Maraming salamat sa mga Scott Iscas po ng UPLB. Tsaka yung UPLB Community Broadcaster Society Incorporated. Opo. Thank you po. Thank you very much. Sa biyaya. Oo. Tsaka ang DZXL din po, tinanghal din doon na Best AM Radio Station. Palakpak din sa DZXL. Tapos meron pang isa. Meron pa. Finalist din tayo, ang Radyo Mo sa Nutrition. Finalist din sa Best Development-Oriented Online Video. Tama. Para lang tayong yung mga major networks Yun lang ang kalaban natin, di ba, Rod? Tama. Tatlo lang tayong naglaban. Tatlong yung mga... pito, yung dalawa, tapos tayo. Tayo. Ay, abang ano. Pero sa atin napunta yung Best AM radio program. At Best AM Radio Program Host. At saka, napansin mo na tayo, ang Radyo Mo sa Nutrition lang po, mga tagapakinig, ang government-funded radio program doon. Ang nanalo. Opo. Ang nanalo. Correct. Ang naging nominee, tapos sa atin napunta yung award. Lahat po talaga ng mga kalaban ng Radyo Mo sa Nutrition, puro po mga commercial stations at commercial radio programs at saka TV programs. So maraming salamat sa mga kanutrisyon. So pangalawa na po ito ng Gandingan Awards. At marami pa pang susunod. Meron pa. Salamat po. Mga kasama, ayon po sa World Health Organization, dito na tayo sa ating topic ngayong hapon. Abay, umaabot na daw po sa 20 milyong sanggol sa buong mundo ang ipinapanganak taon-taon na may mababang timbang. Mahigit 90% ng mga sanggol na ito ay nasa mga hindi maunlad po na bansa tulad po ng Pilipinas. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo
mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon. Mga kanutrisyon, pag-usapan natin ang low birth weight at paano magkaroon ang hustong timbang ang sanggol pagsilang, kasama po ang ating ninang sa wastong nutrisyon. Mga kasama ang Best AM Radio Program host. May iba ng Walang iba kundi mga kasama si Executive Director for ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Ma'am Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod, ulit. At saka syempre sa ating mga suking taga-subaybay sa Radyo Mo sa Nutrisyon, magandang tanghali po. At again, nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating radio program, Radyo Mo sa Nutrisyon. Alam mo, Rod, tama yung sinabi mo kanina. Opo, ma'am. Kasali ang Pilipinas dyan kasi base nga sa pinakahuling National Demographic and Health Survey dito sa atin, lumabas na 21% ng mga sanggol sa ating bansa ang ipinanganak na may low birth weight. Ang top 3 regions na may mataas na bilang nito ay ang Caraga, yun pong mga Agusan at saka Surigao provinces. Tapos ang Mimaropa, ito pong Mindoro, tsaka Romblon, Palawan, yan, yung mga lalawigan na yan. At pati na po yung Central Visayas, yun pong Cebu, Bohol, Negros, tsaka Siquijor, yan. Umabot nga sa 25% o isa sa bawat 4 na sanggol sa mga rehiyong yan ang ipinanganak na kulang sa timbang. Naku. At baka kasama, para himayin po ang usaping ito, sasamahan po tayo sa ating talakayan si Dr. Maria Asuncion A. Silvestre, President po ng Kalusugan ng Mag-ina Inc. Alright, Incorporated. Magandang hapon po at welcome back, Dr. Silvestre. Balikbayan na guest. Magandang tanghali, balikbayan. Pangalawang beses na po ba? Second. Last year yung isa. After Yolanda. Yata yung last Tama. year. Yes, exactly. Yes, yes. After Yolanda. Yes. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po. Ninang. And Mr. Rod, Asik Bernie and Mr. Rod. It is my honor. Karangalan ko po, lalo na, multi awarded ang show natin. Opo. At saka kayo po, si Asik Bernie. Alright. Dr. Silvestre, diretso na po tayo sa ating topic dahil ito po isa sa mga napakahalagang topic na dapat nating ipamahagi, especially sa mga ina na nakikinig ngayon. Bago po ang lahat, Dr. Silvestre, maari ba natin ipakilala sa ating mga tagapakinig ang Kalusugan ng Mag-ina Incorporated? Okay. Opo. Kami po ay isang NGO, non-governmental organization o civil society organization na binubuo ng mga doktor, na nagbibigay ng technical expert support. Technical support to the Department of Health, the National Nutrition Council on various issues tungkol sa kalusugan ng mag-ina. Ayun. So maternal and child health. Whether it's yung programang tinulong namin, yung unang yakap noon up to now, or yung mga issues ngayon sa kalusugan ng mga sanggol o kanilang mga ina. So basically, technical expert group na isinasapuso ang pagtulong sa mag-ina. Ayun. Sa ina at sa sanggol. Opo. So, sinimulan natin ang ating talakayan. Doc, ano po ba ang ibig sabihin po ng low birth weight? Okay. Opo. So, parang ini-imply po ng term kapag ang sanggol ay pinanganak at ang timbang niya ay mababa sa 2.5 kilos o katumbas ng 5.5 pounds, siya ay itinuturing na low birth weight. Okay? So, it is a weight defined na condition na reflecting many things na dun sa pregnancy ng nanay o kaya sa kanyang nutrition. So, ano po yung cause po nito? Yung sanhi po? Okay. Bakit mababa po yung timbang ng sanggol? Pinapanganak po ito na
low birth weight po. Okay, so napakahalagang issue yan ngayon Opo. kasi yung low birth weight baby, umpisa pa lang dehado na siya. Pinapanganak siyang maliit, kulang sa timbang, so mataas ang panganib niya na unang-una ginawin, no? At because of that, nahirapan huminga, mag-develop ng infection, kumbaga dehado na sa survival, pwede siyang mamatay na kumpara sa mga batang normal ang weight, no? Now, bakit nangyayari ito? Pwedeng ang sanhi ay isang kondisyon ng nanay, okay? Pwede ang kondisyon ay dala ng baby mismo, okay? Ang pinaka-common na sanhi ay yung mapanganak ng masyadong maaga. Yung tinatawag na premature, okay? Premature. Kapag Kulang pinanganak sa buwan. kulang sa buwan, okay, strictly speaking, kulang sa 37 weeks, ang turing noon ay isang batang premature. So, maliliit sila at usually pumapasok dun sa mababa sa 2.5 kilos. Ang next na most common na sanhi, yung tinatawag na maliit para sa edad. So, pwedeng husto sa buwan, pero kinulang ng nutrition, masama ang lagay ng mother, may mga condition siya tulad ng high blood, yung tinatawag na preeclampsia, na hindi tuloy maganda ang daloy ng dugo mula sa nanay papunta sa baby through the placenta o yung inunan. So may mga maternal conditions that put a baby at risk na mapanganak siya na masyadong maaga, premature, o mapanganak siya na masyadong maliit. And there are, in some very rare conditions, yung baby mismo, kahit normal ang pregnancy, yung baby mismo ang May may problema. genetic problems. But those are very rare. So Doc, yung pong balikan ko lang yung small for gestational age. Yes. Full term siya. Pwedeng full term, pwedeng preterm, o pwedeng term, small for gestational age, Oo. pwedeng preterm na nga, pero kulang small siya. pa rin siya. So For that. kulang na siya sa 37 weeks. Kulang pa siya sa weight, sa dapat timbang. timbang Tamang dun sa timbang. Dapat po ba ang timbang niya? Depende sa normal. Okay, so dapat ang 37 weeks tumuntong ka na sa 2.5 or 5.5 at least pounds. Yes. Minimum yung 2.5. Yes. So pag sinabi natin ang anak mo ay 2.5 kilos, masaya na dapat si nanay kasi Masaya-saya, yes. Oo, masaya-saya. Kasi Pero kung mas mataas pa doon, mas maganda. mas maganda, pero hindi huwag naman yung dapat sobrang malaki. Oo, 4 ano kilos naman po, 4 kilos naman yung or medyo 3.5 Oo, na medyo mahirap naman ipanganak. ilabas, Iluwa. ipanganak, oo. So, ma'am, doktor, ano po yung mga intervention lalo na pagdating sa nutrition ng mga sanggol na kulang sa timbang? Okay. So yung condition ng baby at birth, yung kanyang timbang, reflective yon. Parang resulta siya ng nutrition ng nanay. Yung kinakain niya, yung condition ng nanay, whether may high blood siya o kaya diabetes. Meron ding lifestyle issues dyan, yung naninigarilyo siya mismo, o kaya na-expose siya sa naninigarilyo na heavily, kasi yung oxygen na nakakarating sa fetus, hindi maganda. So, hindi siya nagde-develop ng maluwalhati, hindi siya nag-grow ng tama kasi kulang siya sa oxygen dahil sa tobacco exposure. In some areas, malaria can cause small babies also, yung mga malaria endemic areas natin. Kung ang nanay ay very young, teenager, na teenage pregnancy, na yung sarili niyang nutrition ay hindi maganda, then in some of those cases, yung anak din niya, kunwari anemic siya, yung teenage na mother, siya mismo dapat may requirement sa pag-grow niya, kinukuha na nung fetus sa loob. No? So, these maternal conditions, yung condition ng nanay, ay nakakapag dagdag sa panganib na mapanganak na maliit. So parang ang sinasabi niyo po, Doc, pagka sa tingin mo pa lang ang kondisyon ng mother ay precarious na o Yes. tagilid na, umasa ka na medyo tagilid din yung baby. Parang ganon. Mas dehado. Mas Dehado at na risk yung siya. mother. Oo. Dehado din, at risk din yung baby. So yung intervention natin para doon ay yung lahat ng mga ginagawa ng ating
Yes. Ano po yung mga yon, doktora? Yes. So yung pangangalaga ng isang buntis, napaka-importante. Hindi lang pwedeng pagkapanganak doon mo na lang habulin yung nutrition ng isang bata. Mula dapat nung the first realization na buntis ang isang nanay, and even better, even before na mabuntis siya. Yung tinatawag na preconceptional. Inihahanda na ng isang pamilya or ng isang nanay ang sarili niyang kondisyon para maitaguyod niya yung Pagbubuntis kabuntis niya. na yun. Oo. So, she before pregnancy, merong mga tinatawag na folic acid supplementation. Ang teenage pregnancy, dapat inaalagaan mabuti even before you realize na buntis ka. Dapat tama yung pagkain. Dapat nagpi-prenatal visit ka ng regular kasi mga programa ito lahat ng gobyerno Opo, natin. ano po ba yung regular na para Okay. sa kaalaman lang ng ating mga tagapakinig? Pag sinabi yung magpa-prenatal ng regular, at Yes. ilan po yun? Ilang So beses? minimum, Oo, minimum. pinakakonte na yung 4. 4. Oo. Isa sa first trimester, Oo. as soon as malaman nilang buntis, Parang isa 1, 1, at saka 2. 2, minimum. Oo, minimum. Pag na-detect na merong high risk condition, mataas ang blood pressure, kulang sa timbang, naninigarilyo, teenage, masyadong matanda, then dapat mas madalas magpatingin. kaysa yung minimum. Kailangan po ba sa doktor talaga magpatingin o dun lang sa, kasi wala naman ang doktor sa lahat ng barangay Opo. health station, lalo Opo. na sa mga lalawigan. Oo. Yes, napakalungkot, diba po? Oo, Pero oo. ang mga midwife po natin, ang mga Opo. kumadrona sa health center, sa rural health unit, pati mga kumadrona dapat sa barangay health station, yung regular screening ng prenatal nila, kinakayanan ho nila Maalam yun. na sila to. Opo. Trained na sila. Trained about, ho sila doon sa So, kaya na nila yung prenatal na nutrition Oo. tsaka health Oo. signals na Oo. Yung timbang, ma'am, doktora, ng buntis, meron ba ng requirement yun? meron ding requirement. Kaya, Pagka ba mas mababa siya dun sa required timbang niya, malnourished din siya. yes, red flag din ho yan sa mga health workers So, natin. dapat maayos din ang timbang Ang pala timbang niya. din po Oo. niya kasi hindi ho niya ay wala na ho siyang reserba para ibigay pa dun sa fetus nating lumalaki din. So, yung health workers sa kada prenatal visit, tinitimbang, kinukuha ang blood pressure, dun sa mga antenatal tinatawag na visits, meron ding mga laboratory test, ang kanyang hemoglobin kung tawagin, para ma-check kung may anemia. Kailangan din binibigyan ng pamurga kasi baka naman okay. kumakain yung nanay ng sapat pero kinakain lang din ng mga bula-bulate. Oo, pero parang hindi po ito regular Hindi ho na masyado. sa gobyerno. Hindi sa ho mga masyado. BHS. Opo. Pero mura ba po ang kung Libre. Kung wala sa kung wala po sa health opo, station. mura lang ho. Mura lang siya kung Oo, ang kasi mismong nanay lalo na- ang bibili. Opo, single dose lang ho. kasi. Isan lang best naman sa isang Yes. taon Sa isang pagkatapos ho no ay o 6 months, parang ganun. doon sa buntis isang beses Sa lang. buntis, isang Yes, beses lang. Yes. Yun naman pala. So, pwede nang mag-invest. Ano, Rod? Opo. Hindi na Yes, kung walang supply, pero dapat Oo, may supply. Dapat may supply. Just in Opo. case lang po na wala, wag na kayo magtipid. Opo. Kasi baka maraming benepisyo kung nakapurga kayo kung kayo buntis. Kasi baka nga, yung iba yung kumakain ng kinakain yung sustansya. Opo. So Okay. gagabayan sila ng komadrona kung kailan pwedeng inumin yung albendazole o kaya yung mebendazole dun sa Correct. ating guidelines sa Safe Motherhood. Okay. Yes. Okay. Mga nutrition, ang atin pong nutrition word for the week ay ang small for gestational age. Actually, nabanggit tamang-tama, nabanggit ng ating resource person, si Dr. Silvestre ito. Ang gestational age po ay yung bilang ng linggo ng development ng fetus sa loob ng sinapupunan, yung 37 weeks nga. Habang nabubuo ang fetus sa paglipas ng mga linggo, siya ay nagkakaroon ng katumbas na sukat ng paglaki. Kapag ang sanggol ay maliit sa dapat na maging sukat niya, particular sa bilang ng linggo, ang bata ay masasabing small for gestational age. Ito ay nangyayari kung nagkaroon ng paghinto sa paglaki ng sanggol sa sinapupunan hatid ng kakulangan sa nutrisyon ng ina, or pagkakaroon ng bisyo o karamdaman ng ina, or problema sa inunan at bahay bata, at pwede ring sa infeksyon sa mismong fetus.
So, maaaring matuloy ang small for gestational age habang ang ina ay nagbubuntis pa. Ang pagsukat ng fundus o taas ng umbok ng tiyan, pagpapa-ultrasound at yung Doppler flow at yung gestational assessment ang ilan sa mga paraan. Bukod sa pagiging maliit para sa kanilang edad, pagkapanganak ng mga sanggol na may ganitong kondisyon ay maaari ring may hypoglycemia o mababa ang level ng blood sugar. Hirap sa paghinga rin at lamigin yung baby. Yan po ang ating nutrition word for the week, ang small for gestational age. Maraming salamat, Asek Bernie, para sa ating nutrition word for the week. Mga kasama, kung kayo po ay may nais pong itanong, mag-text lang po kayo sa 0921-431-1044. Ulitin ko po, ang ating smart number ay 0921-431-1044. O di kaya sa Globe sa 0927-650-6795. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. Maki-interact din po kayo sa aming gamit na hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6 at i-add nyo rin po kami sa inyong circle sa Google+. At para naman po mapanood ang mga dating episode at ito na ring episode ngayon, puntahan lang ang aming YouTube channel, Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yun, Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Maging updated din gamit ang aming Facebook account, Radyo Mo sa Nutrition din po, one word din yon, at ang aming Twitter account na Radyo Nutrition. Wala rin po yung patlang, one word din po yan, Radyo Nutrition. At kahit cellphone, mga kasama, pwede nyo rin po kaming sundan. Opo, ganun na po kami ka high-tech yung programa. Gamit po ang inyong Android phone, i-download lang po ang application na RMN TV sa Google Play Store. Kahit nasaan ho kayo, kahit nasa labas po kayo ng bahay, nasa mall, pwede nyo po kaming samahan. Opo, dito po sa ating application na RMN TV sa Google Play Store. At syempre, nasa na ba tayo? Bisitahin nila, ma'am, yung ating website. Bisitahin din kami sa website sa nnc.gov.ph at sa aming official Facebook page, NNC Official. Ang dami kasing lugar, mga kasama, na pwede nyo po kaming sundan at pakinggan ang programa. Kaya wala silang dahilan, ma'am, no, para hindi makinig sa ating programa. At syempre, hindi mawawala ang inaabangan nila. Opo, ma'am, yung libreng load, mga kasama, para sa ating text question of the day. Kaya eto na, mamibigay na po ang ating ninang sa nutrisyon ng tigi 100 pisong cellphone load sa unang 6 na makakapag-text po ng tamang sagot. At bigay lang ito, regalo lang talaga to, kasi ang tanong ko napakadali. Opo. Ano po ang dapat gawin ng isang buntis upang maiwasan na maging low birth weight ang isisilang niyang sanggol? Bigay po kayo ng dalawa lang. Opo, talagang napakasimple ng ating tanong. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format: full name, eksaktong address, ilagay syempre ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At syempre ang inyong sagot, mga kanutrisyon, at isend po ito sa 0908-579-6898. Paalala lang po na ilagay po ang totoong address, dahil may validation po tayong ginagawa. Mari po kasing ma-disqualify kapag hindi totoo, hindi po tama yung address po ninyo. Mamaya po itutuloy natin ang usapin, ang ating topic tungkol sa low birth weight. Manatili lang pong nakatutok at magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nutrisyon. Ang Radyo Mo sa Nutrisyon ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyo at sa UPLB Gandingan Awards sa pagkilala bilang 2016 Best AM Program at parangal sa ating ninang sa nutrisyon, Asek Bernie Flores, bilang Best AM Program Host. Maraming salamat sa biyaya mula sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon, kasama sina Asek Bernie Flores at Rod Marcelino tuwing Sabado alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Radyo Mo sa Nutrisyon, programa ninyo sa wastong nutrisyon, mabuting kalusugan at pagsunod sa lipunan. Ang
Ang kampiyon ng 10 Commandments. Siya nag-voice over. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Boy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano ang pangatlong commandment, Mang Moy? Commandment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Alright, welcome back po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kasama pa rin natin si Dr. Maria Asuncion A. Silvestre, President ng Kalusugan ng Mag-ina, Inc. Ano po ang mga paraan para matukoy, Dr. Silvestre, ang posibilidad ng low birth weight sa panahon pa lang ng pagbubuntis? Okay. Mayroon ho bang mga way? Opo. Napaka-simple. Sa prenatal visit pa lang, Opo. ang hindi masyado nabibigyan ng pansin, yung interview ng komadrona. Tanungin niya, ano ang kinakain mo? Paano mo linuluto? Ilang beses ka kumain? Kasi minsan, hindi na masyadong binabanggit yun. Ang sinasabi lang yung iron tsaka folate, vitamins, no? Pero kung sapat ang kinakain ng nanay, at kung nasusundan niya yung 10 commandments man lang, no? Opo. Yung prutas, gulay, balanced energy and nutrition, calcium, no? Kumakain ba siya ng dilis, kumakain ba siya ng taho, malunggay, etc., etc. Sa interview pa lang marami na. Malalaman na. Exposed ba kayo sa tobacco? Nag-deworming ba kayo, no? And then, susundan yun ng physical exam. Yung blood pressure niya, okay? Yung kanyang sukat ng umbok nung buntis niya, no? Yung kinakapa nila kung gaano kalaki yung baby, ikukumpara sa last menstrual period niya. So, malalaman nila kung, mukhang small for gestational age ito. Okay, so yun yung mga screening na ginagawa during those prenatal visits. During those prenatal visits, may testing ng blood count, blood type, urinalysis, may mga simpleng screening test sa blood na dapat ginagawa din. At with those sets of procedures, marami na sa sanhi ng low birth weight ang madedetect. Pag na-detect yun, refer sa hospital kasi high risk na siya. Sa physical appearance ng nanay, Kung masyado siyang payat, kung siya mismo mukhang malnourished, then red may flag posibilidad. yun. Then may red flag yun. So, yung edad ng nanay, yung kung teenager siya, so may mga paraan na sa simpleng, hindi kailangan lahat ultrasound, hindi kailangan lahat sophisticated na test para ma-detect, baka magka-problema itong So kahit sa health center pa lang pala, ASEC, no? Pwede nang malalaman, ma-detect yung sitwasyon ng bata sa sinapupunan. Kasi parang meron na rin ng mga standards rate of growth ang bata, no? Kada linggo dapat lumalaki na siya. Si mommy dapat bumibigat. Oo, may corresponding weight increase din siya. So kung medyo off dun sa mga numbers na yon, red flag na sabi ni Dr. Silvestre. And then pag red flag po yun, Dr. Silvestre, saan siya pupunta or saan siya i-refer? Correct. I-refer po ng midwife sa mas mataas na referral level, yung hospital. So, district hospital or provincial hospital na merong obstetrician na gagabay dun sa kung may condition like preeclampsia. So, may gamot na iinumin maliban dun sa dapat iwas sa asin. Kung mag-aasin man, konti lang, tsaka dapat may iodized siya. So, simple ang screening pero kailangan referral at syempre sundan nung pamilya yung mga rekomendasyon. Kung saan siya manganganak, hindi yung pipilitin nilang sa ganito, sa bahay. Total, hindi problema ho ang
pera sa panganganak kasi nandyan ho ang PhilHealth. PhilHealth. Tama. Nandyan ang maternal care package natin, nandyan ang newborn care package. Baka hindi rin para- alam ng marami, Doc, lalo na dun sa mga medyo liblib, na kasi kung minsan iba-iba yung presyo na sinasabi nila sa nako-cover daw ng PhilHealth. Opo, sa normal. Ano po yung mga range ba? So sa normal pregnancy, kung ikaw ay normal until the time you deliver, so for prenatal visits and your delivery, nasa 8,000 po yung reimbursement ng health center mo na yon from PhilHealth. And for the newborn, nasa 1,750 kung normal sila pareho. So hindi ho sila dapat matakot na wala silang pera kaya manganganak na lang sila Sa bahay na. sa hilot o ano. Lalo na kung Mas may delikado problema. yun, ma'am. Oo. Tapos So, ano rin, ingat. kahit na hindi sila member bago sila pumasok ng ospital, mismo sa ospital pwede rin silang mag-member at mano. Tumpak. Automatic enrollment. Ito, parang on-site enrollment. Hindi ka itataboy ng Oo. ospital. Yung mismong araw ng emerhensya. Oo. Doon mismo pagdating Sa niya ospital. doon, pwede na siyang makover ng PhilHealth. Oo. So, meron tayong tanong muna, Rod at saka Doc. Opo, ma'am. Good PM sa inyo dyan, sabi niya, si Texter 0439 ito. Ako po noong nagbuntis, ang sabi ng doktor, maliit daw ang baby ko. Tapos, pinaiinom po niya ako ng milk na hindi ko nasasabihin kung ano. Yun po ang sagot sa baby na maliit. Kasi ngayon, tumangkad naman yung anak ko. Okay. Ang ating So, hindi siya tanong. Parang opo. nag-share lang siya ng Parang experience nag-share siya. niya. Oo. Pero as I was suggesting kanina, kung sundin lang nila yung pinggang Pinoy tsaka yung Ten 10 Commandments. commandments, So, kung ano yung 10 commandments sa hindi buntis, ganun din po sa buntis, no? So sa buntis kailangan mo ng calcium pero Dagdag hindi lang ho calcium. naman kailangan galing sa milk na, no? Maraming rich sources of calcium sa diet ho natin, sa small fish na Pagkain, pwede mong kainin yung buong fish, nandun ang calcium, nandun ang Kasama sa taho, tinik. nandun ang malunggay na napaka-rich, no? Very very high ang level ng calcium sa malunggay, no? And makakatulong pa yan sa iba-ibang micronutrients, yung iron, etc. So hindi ho, kasi kung bibilhin niyo yung gatas na yun and then wala Mahal kang pa. kakainin na Oo, iba, dagdag pa at yun sa yung gastos ibang hindi niyo. buntis, hindi balance ang pagkain, parang false economics ho yung Tama. milk ang source ng Okay. Tama. So, ma'am, buti na lang tumangkad ang anak niya. thank you. Okay po. Sige. Kulang na tayo ng oras again, Rod. Ayon nga sa World Health Organization, just a sort of recap, kapag ang sanggol ay pinanganak na may timbang na mas mababa pa sa 2.5 kilograms or 5.5 pounds, siya ay matuturing na may low birth weight. Ito ay maaaring bunsod ng premature birth o mga komplikasyon sa pagbubuntis. Ang sanggol na may mababang timbang ay mahina, lamigin, at prone sa mga impeksyon. Maaari rin siya makaranas ng hirap sa paghinga, pagdurugo ng utak at karamdaman sa mga bituka. Maaari ding magdulot ng biglang pagkamatay ng sanggol o yung tinatawag na sudden infant death syndrome ang low birth weight. Maiwasan po ang low birth weight sa pamamagitan ng tamang pangalaga ng ina sa sarili niya sa panahon ng pagbubuntis. Kabilang dyan ang wastong nutrisyon, regular na pag-inom ng iron with folic acid supplements, pag-iwas sa alak at sigarilyo at regular na pagpapacheck up or prenatal sa doktor. Para naman sa mga sanggol na may mababang timbang, napakalaki ng benepisyong dulot ng eksklusibong pagpapasuso upang maibigay ang mga sustansya na kinakailangan ni baby. Alright, at sinamahan po tayo ngayong hapon si Dr. Maria Asuncion A. Silvestre, President po ng Kalusugan ng Mag-ina Inc. Opo, salamat po Dr. Silvestre. Baka may mensahe pa po kayo sa ating mga ina na nakikinig ngayon. Yung mga buntis na nakikinig po ngayon. Oo, hindi lang talaga masusolusyonan yung low birth weight kung pagkapanganak pa lang aalagaan. So, habang buntis pa lang, alagaan na ho natin sila. Yun. Thank you very much po.
sa inyong Maraming salamat oras at din ulit, panahon. Miss Dr. Silvestre. At salamat. Samantala, ito na Rod, ang bibigyan natin ng tig 100 peso cellphone load. Sila yung unang 6 na nag-text ng tamang sagot sa ating tanong na anong dapat gawin ng isang buntis upang maiwasan na maging low birth weight. Pwede silang sumagot ng the following: pagkain ng masustansya at balanseng pagkain sa panahon ng pagbubuntis, regular na pag-inom ng iron with folic acid supplements, regular na prenatal or pagpapacheck up, pag-iwas sa alak at sigarilyo. At Yan, ito basahin naman, mo na. opo ma'am, ang mga sumagot po ng tama. Ang unang winner natin ay galing pa po sa Partida Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Congratulations to Mylene Espiritu. Mylene Espiritu, panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. Second winner ay galing sa Kayang Street, Benguet Road, Baguio City. Malamig doon. Malamig. Oo. Panalo ka, Josefina Movilio. Opo, ng 100 pesos na cellphone load. Ang ating pangatlong winner ay galing naman sa Barangay San Isidro, Laguna. Congratulations to Arnie Lopez Isidro. Pang-apat na winner of 100... Bai yun. Bai, Laguna. Bai, Laguna. Bai, Opo. Babae rin siya? Arnie. Arnie, okay. May Arnie na lalaki, may Arnie din na babae. Arnie Schwarzenegger. Arnie. Sige, Yung number pang-apat, 4. opo, ito'y galing naman sa 174 Manalili, tama ba? Manalili Street, Cebu sa Cebu. City. Opo. Congratulations to, eto sigurado si Edmar, lalaki to, Okay. evangelista. Edmar, daog kabay, 100 pesos na load. Ang panglima naman ay si April Hermosa from 129 Street, Duran, Legazpi, 4 District, Legazpi City, Albay. Panalo ka, April Hermosa, ng 100 pesos na cellphone load. At ang ating huling, nako, oo, Alam ko na. galing Mindanao, Cotabato. Cotabato, si Queenie D. Caballero of Barangay Santa Cruz, Aliosan, North Cotabato. Wow. Alright, so Nakahabol congratulations pa, sa ating oo. mga winners. Maraming salamat at congratulations sa inyong lahat. Isa lang ang lalaki nakapasok, Tama, Rod. Oo. si Edmar. Oo, karamihan babae ang ating winners ngayon. Yan po ang kabuuan ng ating naging paksang hustong timbang sa pagsilang dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Sana'y nabusog namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon. Doon sa mga hindi nakahabol po sa kanilang mga tanong, abay po pwede pa rin po kayo magtanong kahit wala na po tayo sa ere. Text lang po kayo sa 0908-579-6898. Gaya ng sinasabi nga natin, Ma'am Bernie, kahit tapos na po ang ating programa, ay sasagutin po ito ni Dr. Silvestre sa pamamagitan po ng ating production team. Dahil yan po ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado. Ganap na alas 12:30 ng tanghali dito pa rin sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DCXL 558. Tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisisikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6! Malusog na katawan, Congratulations sa ating lahat. Congratulations, Ma'am Bernie. malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Radyo Mo sa Nutrisyon.